Kasi ay hihingi ako yung mga magagawa natin na pagkila pa natin, no? Yung mga workers para magandang tignan sa camera. Every Sunday po tayo po ay live, no? Tayo po ay live, naka-telecast po tayo, hindi sa live TV, hindi sa somewhere channel 33, kundi sa langit po. Tayo po ay nakatulong people sa langit. Sino naniniwala dito na tuwan-tuwa ang Diyos at tayo ay muli natin ang server nito. Taas naman. Pagdating pa naman ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yes, may go. Let us give all the glory, the honor, the praise, palampak po sa hari ng mga hari, sa Diyos, sa Panginoon, sa lahat, ating namin ng Panginoon. Praise the Lord. At muli po sa biyaya ng Diyos, tayo ay nasa ikalawang linggo ng September. Nabati niyo na ba may sa naman sa kanya ng Merry Christmas and Happy New Year. Kasi malapit na ang Pasko, no? Nakarin po tayo lahat. No? So Happy Valentine, Happy Birthday, at Merry Christmas sa bawat isa. Si Pastora po ay nakakto kasi patipan niyo po kulay-pula, no? Patipan niyo po kulay-pula. Pero ako naman lang siya ng long sleeve ko magabi. Siya lang yung blouse niya kasi yung kanyo. Sige po, let us all read the word of our God. So, ating pong tape. Basahin natin naman sa ating pong tape. Ating maligar. Pwede ba pong tape natin? Ano ating pong tape? 1, 2, 3. Christ's power is the answer, multiplying the harvest. This time yung mga pagkape na. Mga pagkape. Energy. Okay po, ready po? 1, 2, 3. Christ's power is the answer, multiplying the harvest. Ating pong balot ng Panginoon. Praise God. Ang sabi yan, Christ's power is the answer, multiplying harvest. Yung kapangyarihan po ay galing sa Diyos, pero ating pong part ay tayo po gagamitin po ng ating Panginoon. Sino naniniwala dito na gagamitin sa Diyos? Nasa kamay. Sino naniniwala na may planong Panginoon sa ating mga buhay? Nasa kamay. Sino naniniwala na napakaganda ng plano ng Diyos sa iyong pamilya, sa ating pinamahal na bansa, at sa buong mundo? Nasa kamay. Bago pa lang po tayo panganak, maganda na ang plano ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, For God knows the plans He has for each and every one of us. Sabi ng Lord, plans to prosper you. Sabi niyo po, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagpalain tayo. To harm you, but to give you hope in the future. Kaya, kasama doon sa plano ng Diyos, ang tinatawag mo na pagiging pagpapatotoo po natin to become a witnesses for Christ. Kaya sa mga punto, ang ating pong topic ay let us walk as witnesses. Sa inyo nga naman, let us walk. Let us walk as witnesses. as witnesses. Again, let us walk as witnesses. At meron siyang subtitle doon sa baba, no? That we are His representative to the world. Pag sinabi yung witnesses, ano po ba ang ating unang-unang naisip? Pag sinabi witness, saan ba ginagamit yung word na witness? Usually sa trial court, di ba? Sa mga may attorney, sa judge, tapos may mag-testify. Yung magpapatotoo na yun, papatong yung kamay sa Bible, symbolizing that he will tell the truth and nothing but the truth. So, ang sabi? Help me God. Asang na ng kamay, nakapatong yung malimang kamay sa Biblia. At ibig sabihin, pag sinungaling ka, pupunta ka ng impyerno. Pero sa panahon mo ngayon, ang dali na lang ng tao magsinungaling, hindi ko ba? Dinagamit ng social media, dinagamit ng mga nag-testify sila pero telling the truth to all people. Hindi sila talaga naging witness. Kaya na, because marami na nabayaran, tinakot, force, pero testimony, yung kanilang testimony ay lying. Sabi ng Bible, liars go to hell. Ang dali na lang ng tao kayo magsinungaling. Nakalimutan nila na ang mga sinungaling ay bubulit sa apoy ng impyerno. Hindi po yung mga witnesses. Sila po ay mga false witnesses. Ang witness po, sabi ko ng dictionary, ang isa sa mga definition po ng witness ay a person who sees an event
Nakita mo mismo yung pangyayari. Example, meron nga pinatay, pinares, sinagsak. Andun ka sa lugar na yun. Nakita mo sino yung bumaril, sino yung umatay, sino yung nambugbog, sino yung tumulak. Mulak na gano'n. Yung pala, meron pa ako ng kalawit. Natusok yung leeg, patay. Nakita mo mismo ng mata mo sino yung gumawa ng krimen. Ikaw ay, witness. A person who sees an event, typically a crime, kung may mga patay, or accident, tumatawin, binunggo, o accident talagang intentional na binunggo dahil para patahimikin, patayin. At naroon ka mismo sa pangyayari na yun, no? You need the witnesses. Yun ang witness. Ikaw mismo ang nakakita ng dalawang mata mo kung sino ang may kasalanan, sino ang inagawa mo ng kanin, no? Sabi ng ulam. Nakita mo lahat yun. Ikaw ay witness. Ikaw ay taong nagpapatotoo. So, mayroong evidence, may proof, at ikaw mismo ay naroon. Isa rin po sa mga binigyan ho ng meaning po ng witness ay, ang meaning po ng witness ay to see, nakita mo, to hear, narinig mo, sinabi niya na ibabataan niya, itong taong ito napapatayin, at hindi man actual na pinatay sa anak mo, pero narinig mo, sinabi niya, at siya yung muling kausap. Kaya namatay yung tao ngayon. So, ikaw ay witness. Tama ba? Ikaw ay witness. Qualified ka mo or know by personal presence and perception. To witness an accident, ang kanyang mga synonym ay notice, mark, watch, perceive, to be present as a formal witness or spectator, bystander, mga nag-uusyoso, mga usi, bigla-bigla sa harap mo. Nakita mo yung bumaril. So, ikaw ay witness. Tayo lahat, tayo ay hindi lang po sa accident o sa crime kung pwede maging witness. Tayo po ay nakasaksi, naranasan po natin ang himala ng Diyos sa buhay po natin. Tama ba? Naranasan natin ang kagalingan sa anumang karamdaman, magbabago ng buhay, pinalaya tayo ng Diyos sa anumang pong taligala ng kasalanan. Amen po? Kaya sabi mo ito, sa John 15, sabi po ng Amplified Version Bible, but you also will testify. Ano po nagawin po natin? We will testify. Ipapakita po natin, but you also will testify and be my witness. Sabi ng Lord, because you have seen, you have been with me from the beginning. Sinabi ng Panginoon yan kanino? Sa mga disciple. Pero yung salita na yan ay buhay na buhay hanggang ngayon. Why? Sapagkat buhay ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Namatay man ang mga disciple, pero may mga legacy iniwan at ibinahagi from generation to generation ang mandatos, ang mandate. Ang tawag po dyan ay Great Commission. Great Commission. Sa Mark 16, 15 to 17 at yung Matthew 28, that go into all nations and preach the gospel of salvation. Amen po ba? Sa Old Testament po, sa Isaiah 43, sabi dito ng verse 10, you are my witnesses, sabi ng Lord, no? Says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know me, believe me, and remain steadfast to me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, sabi ng Lord, no? Walang naunang Diyos na nilikha bago sa akin. Ako yung una at huli. Kaya alam natin kung sabi ito from the beginning, we can see God's plan to use His people to be His witnesses. Sa pasimula pa lang po ng paglikhaan mundo ito, gumagamit ang Diyos ng mga anak niya para maging saksi, ipatotoo, at ang tila bagay na ginawa ng Panginoon. Hindi na sa buhay natin. Si Moses ay ginamit ng Lord to testify yung himala ng Diyos sa bayan Israel. Amen po ba? Pinalaya sa pagka-alipin sa Egypto for 430 years. Ginamit ng Lord si Gideon as a deliverer. So, gumagana ng Lord ng mga people to be His witnesses to the other nation also around them. And He calls the people to Himself to know Him. Tinatawag niya po personally ang mga lingkod niya para makilala sila. Yung ba si Moses? Ano yung tagpo? Tinatawagin ng Lord si Moses. Nasaan bundok po siya? Nasa Mount Horeb po ba? Mount Sinai. Basta nasa Mount Pastor. Diba? Si Moses po ay nagpapakita
pa. At makita niyo mo yung burning bush. Yung puno po ay maapoy, pero di naman nasusunog. At siya po yung maapit. Sabi ng Lord, tanggalin mo yung sandal mo because this place is a holy ground. So ang Lord po ay nagpapakinaan ng personal sa kanyang mga lingkod. And so with us, sino po ito yung naranasan niya na may karamdaman siya, humingi ng kagalingan at personal mo naranasan ng kagalingan ng Panginoon. Taas na mga sino po ito yung gulong-gulo, hindi alam kung anong gagawin niya, pero personal na hindi ang himala ng Diyos, pero siya nagpapayapaan. I remember yung testimony ni Brother Gary Valenciano. Alam niyo po yun? Yung siya ay bago born again, pero sa sakit ng diabetes, at nag-i-isolate po siya for so many years. Sabi ng doktor sa kanya, Mr. Gary Valenciano, sorry, you cannot perform your dance, your action anymore. Kasi meron siyang diabetes. Hindi siya pwede sumayaw sa kanyang karamdaman. Pero nung time na yun, narinig nila yung testimony ng mga born again na artista. Tony Reyes, yung mga minister sa kanya ng salvation. Pero hindi niya pinapasin. Nung malaman ng sabi ng doktor, hindi po yung crucial point, tapos sinabi ng doktor na mamamatay ka na. Yan dapat ang pamilya mo. Hindi ka na mabubuhay ng matagal panahon. Sigara na siya po, naranasan niya yun. Sabi ng doktor, hindi siya pwede magtrabaho. Eh, yung kanyang bread and butter, yung pagsasayaw, pag-perform. Hindi naman ang magbuhayan. Eh, nung marinig niya po yun, unang muna ginawa niya ay, sabi niya, kung talagang totoong ikaw ay mapangyari ng Diyos. Kung talaga ikaw ay gumagawa ng himala, patunayan niyo po sa akin, at ako ay mag-deliver sa iyo. So, nagkaroon na ganong encounter si Gary Valenciano sa Panginoon. At on that very night, nag-pray po siya, tinigap ang Lord personally. Wala nag-guide sa kanya. Narinig niya marahil yung mga testimonies. So, sabi niya, talaga ikaw ay gumagawa ng himala, patunayan niyo po sa akin. At nung gabi yun, nag-pray si Gary Valenciano, then a day, yung gabi na yun, pinabukas ko kayo pakanda ni Gary Valenciano. And from that day forward, how many years ago, hanggang ngayon po, si Gary Valenciano ay sumasayaw, nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoon. Buhay na buhay na lahat. Sino mo nakakita? Kasi sa mga po, bumagoy po si Gary Valenciano. Di ba nagpupuri tayo na, no? Biglang sinabi, let us welcome Mr. Pure Energy. Balikan po yung mga tao eh. At galing ko namadaan lang po si Gary Valenciano. Pero para siyang purpose, he will testify. Sabi niya, alam nyo, isang talon na lang yung himla na ugat sa puso niya nung time na yun. Sabi ng doktor, mabuti na agapan kasi kung hindi, yung himla na ugat sa puso niya, pag isang talon lang, pwede ikamatay. Pero naagapan at buhay na buhay until now. Kada meron siyang concert, nag-altar call po siya. Ang pinapakita ko niya, siya isang witness for Christ kung ano yung himala at kanilang tinigap sa ating Panginoon. Ating pong palapakan ng Panginoon. The first is, kamusta po tayo? Paano mo ay pinapahilan ang iyong takilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin? Sabi dito, our lives should reflect the story we belong to as God's children. Our lives should reflect the story we belong to as God's children. Dapat po nakakita sa buhay po natin. We are being saved, tayo ay naligtas, sanctified, pinabanat, and set apart. Maganda ho yung verse ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Pwede ba natin basahin po yun? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi ng St. Paul, you are a chosen generation. 1 Peter chapter 2 verse 9. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Yan. Okay, hindi po. Pwede natin basahin po sa kasabay. 1, 2, 3. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sabi po niya, tinawag po tayong chosen people. Sabi po, chosen people. Chosen people. Tayo ay pinili ng Lord. Sabi niyo talaga, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Hindi Diyos. ka pinagpilian. So, maliwanag po yan, tayo ay best among
the best. Tayo ay cream of the crop. Nakita ng Lord na nagkakaiba kay Brother Victor, pinili siya ng Diyos. Dinami-dami na mga manager ng bangko, siya yung pinili ng Panginoon, magpastor. Di mo ba? Dinami-dami na mga senior, si Daddy Dolores, pinili ng Diyos. Pinili po tayo ng Lord. Hindi tayo pinipilihan. Gusto natin pinili, may nakita ang Diyos nakaiba kay Brother JP, kaya pinili ng Panginoon. At maranasan namin yung magandang plano ng Lord. We are called to be a chosen people, a royal priesthood. Kaya tayo ay tinatawag mo ng mga priest, sacerdote in our generation. You can come into God's presence anytime we want. Meron tayong access sa ating pong Diyos because of the blood of Jesus. Tinawag tayo ng holy nation, God's special possession. Pag-aari po tayo ng Diyos. Ano po ang mission? Meron tayong part. Sabi mo, may bahagi tayo. Anong bahagi natin? Sabi dito, that you will declare the praises of Him. Ipapahayag mo yung karangalan ng purihan ng Diyos. Ang sabi yan, who called you out of darkness. Tinawag tayo mula sa kadiliman at dinala doon sa liwanag ng ating Panginoon. Pinapatapakan mo ating pong Diyos sa dakilang bagay. Magiging mga Panginoon sa buhay po natin, no? Hindi tayo makapagtapak, makasalanan po tayo. Napakarubi namin basahan, Isaiah 46, sa harapan ng Diyos, pero pinili tayo ng Panginoon. Hindi ka lang pinili, binigyan ka ng pribilehiyo na maglingkod sa Kanya. Kaya maglilingkod po sa inyo ang pribilehiyo. Hindi po siya foreign. Ang serving God is a calling, privilege na maglingkod sa hari ng mga hari. And we are to live in light of this truth because of whose we are. Tayo po ay hindi pangkaraniwan. Sabi nito, witnessing is not something we do. Hindi siya obligasyon, hindi siya responsibilidad, it is who we are. Tayo mismo, yung buhay mo na binago ng Diyos, yung karamdaman mo na pinagaling ng Panginoon, ikaw na pinalaya ng Diyos. Kung dati kang drag-addict, kung dati kang mapupulan, meron ba dito mga albularyo natin? May kilala ko, magaling na preacher na yun. Isang magaling na preacher, magaling na albularyo din, at siya ay hindi ka nag-born again. At yung gifts niya, dinivert lang at nasa healing ministry. So pwede po yun, dati albularyo ka, gumagawa ka dati sa kaaway, pero hindi ko na-born again, ginagawa ng Panginoon, yung gifts and calling mo, mas ginagari mo ngayon kung nag-glory power ka. Ikaw mismo, yung buhay ng isang buhay na pagtotoo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Amen? Kaya hindi mo pwede kung sabing born again ka, hindi nakikita sa atin ang liwanag ni Kristo. Tama ba? Kasi pastor, talagang dati na ako ganito dati na ako ganito. Kaya kung dati ganun ka, hanggang ngayon ganun ka pa rin, may problema po tayo. Amen? Sabi na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man who is in Christ, he is a new creation. Isa ng bagong nilalang. Yung dating ating pagkatao, ay pinatawad ng Panginoon, nilabas na ng dugo, at ngayon po, dapat po, ay mamanagdas sa buhay po natin ang pagiging isang bagong nilalang ni Kristo. Tingnan niyo po ito, Acts chapter 1, sabi dito, but the Holy Spirit will come to you. Anong naging Holy Spirit? He will give you the power. Sabi po, power. Sabi niyo po, power. Power. Sabi dito, the Holy Spirit will come to you. At bibigyan tayo ng power. The Holy Spirit will make your spirit strong. He will make your spirit strong. Spirito natin na before ay patay dahil sa kasalanan, sabi ng Ephesians chapter 2. Because of sin, our spirit is dead. Pero nang makilala ng Panginoon, tinanggap mo bilang Lord and Savior ng buhay natin, nagkaroon po ng pagbabago ng ating mga buhay. Ang Espiritu ay binuhay po ng Panginoon. Then you will tell other people everywhere in the world about me. Sabi ng Lord, ipapahayag mo sa ibang mga tao, sa maraming mga tao, ang patungkol sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi po ba tayo? You will do that in Jerusalem, Judea, Samaria, and in places far away. Tumuha po ng teaching Sabi ko, bakit po Jerusalem, Judea, Samaria? May mga historical
meaning, then yung symbolical meaning. At pwede naman ibang lugar yung pinili ng Diyos, pero sabi ng Panginoon, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and in places far away. So meron palang ano yun, meron palang dahilan ng Diyos. The power of action. Nung tinanggap po ang kapangyarihan po, nung tinanggap po ating pong Panginoon, yan po yung unang nangyayari, no? As you accepted the Lord as your Lord and Savior, ang pangalawang bagay na gagawin ng Panginoon, He will impart unto us His Holy Spirit. Sabi niyo po, impart unto us. Kasama sa magbibigay sa atin po naman ng Holy Spirit, yung binibigay tayo ng Spirit of Love. Kaya po sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, ano po yung fruit ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, humility, self-control, and the fear of the Lord. So yun yung fruit ng Holy Spirit. Ang meron gifts ng Holy Spirit, dapat po yun ay nagmamanifest. Sabi po, nakikita. Sabi po, nakikita. Buhay natin. Hindi po ba tayo? Pag may problema, no, nandun natin yung ating pong spirit of patience. Yung ating pong love, pag may umakaway sa atin, nagpalik pa natin sila. No? Pag nag-post mo sa Facebook, kinalike ba? Dahil kaaway mo, kagalit mo, kinalike mo pa rin ba? O I don't like. No? Iba ho, pag may mga ginagamit sa social media, pag nagpapatama, ayoko nasa iyo. Ako'y dito. Parang tayo din, no? Ginagamit ang social media pag nagpo-post, no? Pagbayad ka na ng utang mo. Huwag naman sana tayo bilang Kristyano ay gumawa ng gano'n. Kasi anything na mag-post sa social media, it will reflect your personality. Isa po may nag-post patungkol sa mag-asawa na nag-aaway. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Pastor, di naman sa akin yan, post ko lang yan. Sabi ko, you should be responsible. Tandaan mo, ano mang pinapost mo dyan, kahit hindi sa'yo yan, post mo lang yan, ako unang dating ng mga tao, sa'yo. May problema siguro sa asawa. Right? Tama ba ako? Tama. Tama ba si Pastor Tino? Tama. Pag nag-post ko noon ng isang verse sa Bible, maraming na-bless. Ikaw mismo naramdaman mo yung encouragement to the Word of God, then sinare mo, okay po yun. Pero kung ikaw, pinala ka nila na pag nag-post ko doon, siguro sa kanya to. No? Di ba ganun ang ating muna naisip, ano? Yes. Siguro sa kanya yan, kumarin sa kanya. So sabi niya, hindi sa akin yun, nag-post ko lang yun. Pero deep inside, naramdaman niya yun. Tama. Ganon din siya nung panahon na yun, kaya nire-post na. Pero siya gusto siguro pasalingan. No? Lalo ngayon po social media ay masyadong abuse. Ako. Kaya let us pray for our beloved nation. Iba namang ginagawa ng kaaway ngayon. Sabi ng Bible, we wrestle against flesh and blood. Ang kalaban po natin, hindi yung mga bayaran, mga trolls, na pinakailangan nila dumami ng likes, pinakailangan nila dumami ng content, para sila ay yung mga tao hindi naman binabasa yung totoong pangyayari, ay like sa kanila. At minsan, naapektuhan na rin sila. Kamusta po tayo? Hello? Naapektuhan po tayo? Dapat po hindi tayo naapektuhan ng mga maling paratang because we know ang ating minamahalalikod ng Diyos. Ay ngayon po, matindi na, no? Ang binabanatan na po, hindi si Sir Joel, hindi na si Brother Eddie, kundi Giant Church. Church na po ngayon. Sabi na Romans chapter 10, verse 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, ang sabi ng Lord, you will be saved. If you confess, in confessing Jesus is Lord, meron pong salvation, may miracle. Sabi nila, balik na napili kayo, Joel is lying. No. Ngayon, di na Joel, Jingoy is lying. No, dalawa na po sila. At obvious naman po talaga di ba? Doon sa interview kay Bryce, una pa lang talagang nag-isinungaling. Yung asawa niya, sabi nag-SIS, dati pa rin nag-SIS. Pangalawa po, kung alam niya kung katotohanan, pwede nyo kayo sabi na hindi totoo yan. Kilala namin si Brother Eddie. Kilala namin si Brother Joel. Tinuruan nila kami na mahalin ang Diyos sa bayan. Without the Spirit, mahirap kong ipahayag si Kristo, ang Panginoon, tagapagligtas sa buhay mo na hindi mo naranasan ang Espiritu ng Diyos.
Nung araw po, nag-isimba ako po at kami po ilaban ng simbahan. Actually po, munti ako maging sa Kristal eh. Na-Istanbul ako doon sa nag-keyboard sa amin, Kuya Peter, no? Na-Istanbul. Ako po ay kinumutin na rin ako ng pari ako para maging sa Kristal. Kaya lang po, isang gabi, after ng practice ng mga nag-keyboard, nalaman ko na yung mga nag-keyboard eh, hindi para sa totoong lalaki. At paggabi, marami siya kasamang mga kabataan. Amen po ba? So, we cannot proclaim Christ without the Spirit. Witnessing is probably spiritual activity. Number one, lumami na po ito. Number one, these truths witnesses must know. Alam natin ito. Dapat natin malaman. Tatlong bagay po. Number one, sabi dito, witnesses. Pakibasa nga pa ng malakas. 1, 2, 3. Witnesses are chosen and have the responsibility of a Christ-centered witness. Okay, tayo po ay sabi nito, witnesses, sino po yun? Sino po yung mga witnesses? Tayo po, we are being saved, sanctified, set apart for Christ. Ang sabi na, we are chosen. Tayo ay pinili ng Panginoon. Sabi ng Bible, you didn't choose me, but I chose you that you should go and bear fruit. John 15:16. Ang pumili kay Brother Digong, hindi sino po? Hindi si Brother Eddie, kundi si Lord. Ang pumili kay Pastor Nino, si Lord. Tama ba? Ang pumili sa atin, ang may-ari ng langit at lupa, hari ng mga hari, ang ating Panginoon. Ang pumili sa iyo, ang Diyos at kapangyarihan sa lahat. Sabi dito, tayo ay pinili ng Panginoon. Every believer is called at tinawag and has a responsibility to testify about God's truth. Ipapatakaw po natin yung mga takilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng John 15, verse 26, but when the Helper comes, whom I will send to you, ipapadala ko sa iyo yung Helper. He is the Holy Spirit, sabi ng Lord, whom the Father will send me forth. Kaya po, let the truth prevail. Walang sinungalingan. Ang Holy Spirit ang mag-expose. Who proceeds from the Father, He will bear witness. Ipapatotoo po ng Holy Spirit na ang ating Panginoon ay the only begotten Son of the living God. Amen? The Holy Spirit will testify, will confirm na siya ang hari ng mga hari. Siya ang Diyos na nakapagligtas sa ating Panginoon. And you also will bear witness. Ito lang po yun. Ito yung ating bahagi. Kung ang Holy Spirit po, He will testify, ginagawa na yung part niya, ayaw rin po ito yung ating bahagi. Ay basa natin verse 27. 1, 2, 3. And you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Sabi ng Lord, no? Ikaw kayo rin ay magpapatotoo. Bakit po? Naranasan niyo ang himala ng Diyos. Doon sa John chapter, sabi ng Lord, reach out your hand and put it into my sight. Yung tagiliran. Stop doubting and believe. Sabi ng Lord kay Thomas, no? Huwag ka lang mag-alilangan, manampalataya ka. Ano sabi Thomas? Verse 28, Thomas said to Him, my Lord and my God. Ito po ay expression of faith. Sabi niyo po naman malakas, expression of faith. Expression of faith. Una sabi ni Thomas, ayaw maniwala na siya muli na buhay. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, ipinakita yung kanyang kamay, yung palad na may butas, yung may nagiliran na may tusok po ng siba. Ano sabi ni Thomas? My Lord and my God. Pagkilala na ang ating Panginoon ay hindi lang basta Savior, kundi Diyos na ating kapagligtas. Ang ganda na sinabi ng Lord. Ano ang sabi ng Lord sa verse 29? Pwede ba pakipakita natin? Pabisahan natin sa sabay. Verse 29. Ang sabi ng Lord, then, basahin natin. Then, Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Ulitin ko po, sabi na Lord dito, kay Thomas, because you have seen me, you have believed. Dahil nakita mo ako, nilagyan mo yung kamay sa palad ko, tagiliran mo, naniwala ka. Di ba ganun ang prinsipyo ng mundo? To see is to believe. Hanggang di ko nakikita, lumalakad yung pilay. Ayan, yung bulan na nakita, di ako maniniwala. Pero ating Panginoon po is our miracle working God. Amen? Si Brother Junel, isang teacher Junel, isang buhay na totoo. Ang himala ng Diyos. Mamaya sa service ito. Yung mga buhay na pinagpala, buhay na binago, sila magsasabi,
ng ating congressman ay nangunguna ngayon. At sikat na sikat sa social media. Hinahamon niya ang ating pong Speaker of the House. Di ba? Hindi mo ba tayo? So meron siyang ganun God's, we believe, God's working in our beloved nation. Amen? So sabi niya, Mr. Odin, ganyan po muna yung mga panalangin. May ginagawa ang Panginoon sa ating pinamahal sa palapakan natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi po yun. Hindi mo makita ang Panginoon ng umaan. Huwag mo na ngayon. No. So pag nakita mo ang Lord, delikado. Sabihin ay, patayin ka na. Kaya nga, even si Moses po, hindi niya nakita yung umaan ng Lord, di ba? Siya ay kinakailangan itago doon sa cliff of the rock, tsaka dumaan ang Lord. Amen po ba? Because our God is a holy God. He is a consuming fire. Hindi mo naman nakita ang Panginoon, pero mananampalataya ka, sabi ng Lord, mapalad po tayo. Nagtabi mo ba? Gusto niya, mapalad tayo. Mapalad tayo. Naniwala tayo, ang ating Diyos ay gumagawa ng himala at nagbabago ng buhay. Ating po, palapakan ng Panginoon. Praise God. Tuloy ko lang po. Praise the Lord. Sabi rin, yung ating pong trabaho po, nung tayo ay we will testify yung katapatan, kapangyarihan ng Diyos. We are chosen to bear witness to Jesus alone. We do not choose to be His witnesses, He chooses us. Tayo po ay pinili mismo ng Diyos. Ang Panginoon po ang pumili mismo sa atin. Amen po ba? Pag pinili ka ni Mayora, proud ka, privileged ka. Amen? Sabihin, may nakita sa iyo, kakaiba at Elsie, kaya pinili ka. Among those people, pinili ka. Ang iyong principal, pinili ka ng iyong manager. Binigyan ka ng assignment, ng promotion, because may nakita sa iyo, hindi yung pagkaraniwan yun. Tama ba? Amen? Sabi dito, believers are called to share God's grace. Tinawag tayo para ibahagi po ang kahabagan ng Diyos, kanyang kabutihan. Di ba, kinakanta natin yan, ano? And all my life, Faith. and I will sing. Ipapatotoo, aawitin mo ang katapatan, kabutihan ng Diyos. Well, mas dalasan tayo po ay nakaranas po ng katapatan ng Diyos. Kaya lang po yun. Kaya lang po yung muli pagkakataon, naranasan mo yung himala ng Diyos sa lipo, divine intervention. Naniniwala po tayo na kapit pong Diyos ay Diyos ng himala. Amen po ba? Amen. Naniniwala po tayo na wala imposible sa Panginoon. Ano man po kaganapan sa buhay natin, sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God and who has been called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28. Lahat ng mga nangyayari sa atin may plano ng Diyos. Ang kailangan lang po maging tayo sensitive sa leading ng ating Panginoon. Sinabi ko ni Joseph, Genesis chapter 50, for the devil meant it for evil, but God meant it for good. Yan yung nangyayari sa bansa natin ngayon, may ina-expose ang ating pong Panginoon. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Amen. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ma-expose yung mga bilyong-bilyong pera. Sabi ng naghihirap ng Pilipinas, araw-araw, ilang libong Pilipino ang nag-aablo, umaalis ng bansa para mabuhay ang pamilya kasi naghihirap ang Pilipinas. Hello? Ano ba mali? Sabi nila, gusto mong imaman, hindi ko man. Mag-negosyo ka. Kung gusto mong mag-isikat, mag-artista ka. Pabuti na lang po, hindi kayo ng-artista ng mga panahon namin. Makakisikat ka. Hindi ka nasikat, mayaman ka. Saka nakakita na yung isang bag, no, halagang 1 billion para natin dito. Ayaw mo magbagay ng ating dito, isang bag, 1 billion. Only in the Philippines. Maraming mga tao walang trabaho, nagugutom, nasa mga ilalim ng tulay. Yun po yung heart ni Brother Eddie, di ba? Yung mga tao walang makain, walang trabaho, kaya kay ABS-CBN, din naman ni Brother Eddie, inampun, pinayaran ng bangkisa para makapag-function. Dahil ilan ibong empleyado ang walang trabaho ng panahon na yun. Sabi ko nga sana man lang, yung mga natulungan ni Brother Eddie, tumayo, manindigan. Ang DCAS ay tinulungan po ng Zoe, 35
Broadcasting Network para mapagpatuloy sa kanilang prangkisa. Para sa alaman lang po natin, no? Tinulungan mo yan, nila Brother Eddie, kung share YouTube na, ang tumulong niya, nagpasal patas para makapatuloy sa kanilang pag-iayari ang BCS Broadcast Network. And yet, asahan na maraming mga born again ngayon, ng mga kongresista, senador, of course, si Brother Cayetano, kayong salita, bilang brother in Christ. Amen. Alam niyo ba maraming born again na congressman? Hello? Alam niyo ba yun? Ang daming born again na congressman. Even senador, may mga born again din. Kaya lang nahihiya sila, ako sila. And yet, praying for God's destiny. Praying for God's beloved nation. May isang senador na Baptist, ang tatay, pastor, mga magulang pastor. Pero tahimik. Alam nila ang katotohanan, pero ayaw naiintindihan. Pray for him. May ginagawa ko sa ating mga nasa. At ang nakakalapot pa ko rito, baka mismo mga Ghanaian people. Baka meron tayo mga kasama, no, na imbis na mag-pray, eh lalo pag binabati ko si Sir Joel, si Brother Eddie, ang Diyos, mamahalin mo ang taong bayan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tapos sa tayo. Ang alawa, ito natin kong mandate. Tatlo lang po ito. Witnesses go out with confidence. Meron tayong kapanatagan, meron tayong boldness that the gospel is God's power unto salvation. Tama ba? Yung i-share natin sa kanila, hindi po produkto. Yung i-share sa kanila, hindi po kung ano-ano mga bagay. I-share mo yung naranasan mo mismo, personal mo na-encounter, ang katapatan ng Diyos, ang kagalingan, himala, pagbabago ng buhay ng ating Panginoon. Tama ba? Amen. Sabi ni St. Paul sa Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed. Hindi ako nakakahiya to tell the people the good news that God uses the good news to show His great power. He uses it to save all people. Next slide po. Yung gospel na yun ay ginagamit ng Panginoon para ma-save ang lahat ng klase ng tao. Sabi nito, who believe in Jesus Christ. First, God saved Jews who believe the good news and also save all Gentiles who believe. So yung share natin, sabi niyo po, hindi doktrina. Hindi doktrina. May mga nag-share po, ang share doctrine. Nakilala po ako, yung kabilang kamay may hawak mo na Bible. Yung kabilang kamay may sigarilyo. No, nag-share ng Word of God. Nakilala po ako, kabisado ng Biblia, Genesis to Revelation, and yet, nagbumura pa. Siguro, kilala niyo po yun, no? Namatay na po yun. Magaling sa Biblia, magaling pangalat, pero hindi pinapamuhay ang salita ng Diyos. Tayo po, sabi ko, we should preach no, ano yung pinapapangalat. Walk na to. So, ito yung mahalaga. Yung gospel, may kapangyarihan niya para magbago ng buhay. Magtulak sa kaligtasan. Kaya binabahagi po natin sa inyo gospel. Gospel. Ang share mo, ano po yung gospel? The life, no, the word, the life, the word, the death, and the resurrection. Yung kapanganakan ng Panginoon, anak ng Diyos na magkawang tao, naging isang alipin, nabuhay, namatay, at muli nabuhay para sa ating kaligtasan. Nandiyan po ba tayo? Ang isi-share namin, hindi po religion. Hindi rin po church worldwide. Ang binabahagi mo yung Kristo na namatay sa krus para tayo ng kaligtasan. Alam na natin ang Panginoon ang Kristo. Yung ating sabihin ng gapilas na sarili yan. Sabi ni St. Paul, I am a debtor to anyone. Meron siya pagkakautang. Kapag meron siyang kakilalang tao na hindi na bahagina ng gospel, ng patungkol sa ating Panginoon Jesus, sabi ni St. Paul, meron akong pagkakautang sa kanya. Ang ganda ko ng motivation ni St. Paul. Kapag yung taong ito ay hindi na sila ng Word of God, utang ako sa kanya. I remember ko pinagwento ng mga pastor. Si Brother Eddie po ay napunta ng Disneyland. Buhay ko sa ating Lord ng time na yun. Sama ng pamilya ng Villanueva. Ano sa family. Yung mga anak niya nag-enjoy, yung mga ako, Disneyland eh, di ba? Iba yung atmosphere. Si Brother Eddie po nakupo lang sa isang sulok. At sabi ni Brother Eddie, kung bibigyan ako ng mic sa mga oras na ito, magpupusada ako dito sa Disneyland. Sa mga oras na ito, sharing the
salvation sa buhay po ng maraming tao. Naisipin mo ba yun? Tayo siguro, kung nasa gano'n lugar, wow, maganda, kasi Mickey Mouse, ito yung kasi. Di ba yung ating for enjoyment purposes? Pero si Brother Eddie, nagawa niya pag-isipin yung paano naman ng mga tao ito na kumila na at maligtas or else pumunta sa upper yung impyerno. Bakit po? Meron siyang burden for the souls. Kamusta po tayo sa ating pong pamilya, sa ating pong katrabaho, sa ating pong pamilya. Nalulungkot po tayo, no? Kung may nabantaan tayo, yung kaibigan natin, namatay na, kung ano na. Ano nangyari? Hindi natin nabantaan. Kasakit, nabedridden, ang bilis ang nangyayari. Kaya lang, magkasama kami sa reunion, pero ano ba? Sabi mo sa reunion, Lord, patawad ko. Hindi ko na-share ng word of God. At ang nakakalungkot pa, kung nagpamatay kinabukasan, magkasama kayo ng araw na yun. Nag-suicide, no? Ikaw ang kasama ng mga oras na yun. No? Magbigay sa Lord, siya nakasama. Hindi mo ba na-share sa kanya patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Panoorin niyo po yung lumang video ng Love Letter to Helen. No? Yung kanyang kaibigan, kasama sila kumakain, yung kanilang pinaglakihan, everything. Namatay yung kanyang kaibigan na punta ng hell. Sabi niya na hindi minsan, hindi mo sa akin nabanggit ang ating Panginoon Jesus. Because of our accident. Kamusta po tayo sa ating pong pamilya? Sa ating pong isa, kung kailan naghihingalo na, no? Mahal ka ng ating Panginoon, naghihingalo na! Hindi nagkala ng marinig, bubul na. Sana po hanggang buhay, malakas, ibahagi lang sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa kaligtasan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him, manampalataya, will not perish but have an everlasting life. Palapakan natin ang Panginoon. Number 2 po, last. Witnesses share the good news with power. May kapangyarihan. Trust God with the result. Tandaan po natin, hindi tayo nag-born again. Ang role natin ay i-share mo lang. I-share mo lang. Hindi mo kailangan marami kang alam na verses, although maganda rin naman. Sabi nga po, yung one verse evangelism, di ba? The good news and the bad news. Romans 6:23. Ano po ang bad news? For all have sinned. Ang bad news ay, the wages of sin is death. Yun po yung bad news. Kapag ang tao ito ay hindi kumilala sa Diyos at namatay siya, yung kanyang kaluluwa ay pupunta sa apoy ng impyerno. Bad news. The wages of sin is death. Ano po ang good news? Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Yun po yung good news. Yun lang verse na yun. Pwede ka nang share ng kaligtasan. Kaya kailangan nagkapi ng Panginoon para lang nasa buhay ko lang. Hindi po ba? Hindi mo kailangan pagkarami namin alam, although mahalaga na naman kailangan din natin. Pero when sharing personal evangelism, mahalaga po ay ipinabahagi mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Mark 16 verse 20, the apostle went out announcing the good news everywhere, kahit saan, as the Lord Himself consistently worked with them, validating the message they preach. So, validating, pinapatunayan po yung kanilang pinapangaral. Sabi ito, with signs, with miracles, na nakapanig them. Amen? Kapag tayo mag-share ng word of God, dahil po ito, palagi niyo kasama ang ating pong Panginoon. Amen. Amen po ba? Sabi nyo, I am always with you, even to the ends of the earth. At ang nagkukonvict sa tao, kung share mo ng word of God, it's not about you. Ang Holy Spirit po ang kukonvict sa kanya. Diba? Minsan, kita mo, tapos share mo ng word of God, may umiiyak na po siya. Kasi yung Holy Spirit po, siya nagkukonvict sa tao nito. The power and the boldness to witness are given as a result of the work of the Holy Spirit, yung boldness. May tama ka mag-share ng word of God. Bakit? Ikaw mismo naranasan mo eh. Ang dami kang nag-addict, kasingkero, si Brother Eddie po, dating atheist, walang kinikilala ng Diyos, na born again. Amen po ba? Hindi po ba tayo? So yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, na pinagaling ka ng Panginoon sa iyong naramdaman. Si Pastor Artes po, hindi niya pinagkakain, sabihin siya ay nagkaroon ng sakit sa baga. Di ba ginagawa po yun for 6 months, ano? Talaga siya ay payag na payag noon. Pero sabi niya, Lord, pagaliling mo na ako, maglilingkod ako sa iyo. At sa araw po, hindi siya uminom ng ganun ngayon. At simula noon,
Hanggang ngayon, siya ay pinagaling at pinatakas sa kapit-kapit. Amen. At, kapatid, magulang mo kami ng mahal. Kailan mo sinimulan magbahagi ng pag-ibig ng Diyos? O sinisimulan mo na, pero pagpatuloy mo natin. Amen mo ba? I-share natin yung ginawa ng Panginoon. Kita niyo po yung mga bakante ng upuan na yan. Hindi naman po. Ang dalangin po natin, isang Sunday po, hanggang labas na po tayo kaya Peter, sa dami ng tao na gusto maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo kakayanin ng mga pastor, ng mga magagawa, ang share ng Word of God. Napakarami po natin, 12 barangay po tayo dito. And overall, sa buong Dasma ay 75 ata, ang tutusin, no? Hindi kakayanin ng mga worker and leaders, kailangan po natin ng bawat isa. Kung meron bang kapitbahay, kaibigan, i-share natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba tayo? Sasamahan po tayo ng Panginoon. Be an empowered witness for Christ. Empowered witness for Christ. Witnessing is an all of life kind of thing. Bahagi na po ng buhay natin because following Christ encompasses all of life. Let us tell the good news with our words and share it through our action. Ibinabahagi mo. Yung pa sabihin na, mahal ka ni Kristo, pero hindi ka naman tumutulong sa Kanya. So, meron sacrifice. Pag sinabing, mahal kayo ng Diyos, pagkabalain kayo ng Panginoon, then, share natin sa kanila kung ano man kung meron tayo naranasan. Nagpapala, himala, biyaya, magalingan. Ako nga, sabihin sa Kanya, ako nga. Yung buhay mo nito, pwede mo sabihin, yung buhay mo, dati akong esposa. Pero ngayon, sinishare ko na ang salita ng Diyos. Ako, dati akong bading. Pero ngayon, lalaki ako. Sa Hong Kong, hindi na kailangan paniwanan ng pagkakahaba. Sa Hong Kong po, meron silang picture, dala-dala, mag-evangelize. Sabihin na nila, babae siya. Sabi nga, eto ko before, eto ko dati, lalaki yung mukha. Pag that picture, eto na ako ngayon. Babae na po siya. Paano nangyari yan? Kasi nakilala ko ang ating Panginoon. Binago ng buhay ko, at ako ngayon nagbibigay sa ating Panginoon. Diba? Share your testimony. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Pinagaling ka ng Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos. Si Nanay Dolores po, kaya baka sa tuhod. Kaya tama sa kanya ay $6 million ngayon. Ay baka sa tuhod di ba? Di ba? May baka na. May baka sa tuhod sa nanay. Kaya pag pupunta sa airport, i-scan, tutulog. Kasi merong built-in na bakal. Pinoperahan. Akala di na makalakad. Pero ngayon, himala ng Diyos, tumatakbo pa si nanay sa biyaya ng Panginoon. Kahit manalo ang bahay sa 13, umakit ng church, 13 ang bahay, hello! Kayo po, nakakalungkot, mga lalaki ng ninyo. Di pa kayo makatid ng bibig. Di pa kayo makatid ng bibig. Kaya pag nasa pag may ibang lakad ng bibig, kamusta kayo sa Nanay Dolores at sa akin, nakauwi na kaya sila? Sa lalaki ng bahay, 13 po. At pag pinagpita ni Pastor naman ka na, saan ka na? Alas 11 na. Okay na rin ako. Because we love God, we love our brethren, we love the soul na pinagkatiwala ng Lord sa amin. Pwede ba tayo tumayo ngayong umaga po ito?